pa lang yan sa series nating ito. Marami pa po tayong pag-uusapan. Kaya kung nakaka-relate ka at kung may gusto ka pang i-share, i-comment mo na dyan sa baba. Hello, hello, hello! Good morning! Ito na naman po si Charlton, ang Eme Charlton! So, ayun na nga, guys. Nung nakaraan, 2 days, nung day off ko, which is Thursday and Friday, may nakausap akong isang friend. Tapos sabi niya sa akin, Charlton, gusto ko sanang mag-apply ng call center. Ano nga ba ang mga dapat kong asahan? So ano nga daw ba ang mga dapat niyang asahan? Ano daw ba yung kanyang mga dapat na, parang alam mo yan, parang dapat paghandaan, ganun. So, marami naman akong na-share sa kanya. But then again, sabi ko, while I am preparing, matutulog na sana ako, na ganyan, naisip ko na, ano kaya kung i-share ko to sa TikTok, sa mga viewers ko. Syempre, bago ka mag-apply sa isang kumpanya, dapat alam mo, or sa isang trabaho, dapat alam mo kung ano ang i-expect, ano yung mga dapat mong i-expect, para alam mo din kung ano yung mga dapat mong i-prepare sa sarili mo, di ba? So, obviously, number one, you're working on a call center industry, which is, most of your clients are abroad. So, since most of your clients are abroad, you will be speaking most of the time in English, and of course, you will be working graveyard. So, ibig sabihin, if you're working graveyard, panggabi ka most of the time, at kung nasanay ka na gising sa umaga, pues masanay ka na matulog sa umaga at gising sa gabi. So also, since panggabi tayo, syempre baliktad ang mundo natin, gising tayo kung kailan lahat ay tulog, at tulog tayo kung kailan lahat ay gising. 'Di ba? So since nga panggabi tayo nagwo-work. Also, one of my biggest shocker as well when I started working in the BPO industry, biggest shocker ko talaga ang I'm not able to attend Christmas, special gatherings, family gatherings, hindi na po ako nakaka-attend most of the time kasi syempre either may shift ako ng mga araw na yon, nagtatrabaho ako ng mga araw na yon, or tulog ako. 'Di ba? Kasi ayoko namang pumasok, ayoko namang pumunta sa party, 'di ba? Tapos alam mo yon, aandap-andap ako dahil may trabaho pa ako mamayang kinagabihan. So yun, ilang Pasko na din. Ilang Pasko na din na nagtatrabaho ako while working at home, o while working. Buti nga ngayon dahil may work from home option na. So at least, 'di ba, nasa bahay ako pag Pasko at Bagong Taon. Mga ilang taon na din akong nasa bahay ng Pasko at Bagong Taon. And also, pag yung mga, alam mo yung mga kasal, hindi na ako, ilang kasal na ang hindi ko na-attendan, ilang birthday parties na din ang hindi ko na-attendan, yun yung mga una palang paghandaan mo na, kasi syempre, pag once na pumasok ka, wala na, yun, end na, dead end. At saka, ewan ko pero pag sumasakay ako ng angkas, ganyan, or ng Grab, or ng Joyride, or may nakakausap ako na ibang mga kapitbahay, ganyan, or ibang mga tao dyan sa labas, tricycle driver, dahil mahilig ako makipagchismisan sa mga tricycle driver. Ang tingin nila sa'yo, pag nalaman nilang nagko-call center ka, or sa call center ka nagwo-work, ang tingin nila sa'yo, marami kang pera. So, totoo lang, wala din naman. Pare-pareho lang din naman tayo, di ba? Mas malaki ang sahod kaysa sa ibang mga trabaho, pero sapat lang din naman na pambayad ng bills, lalong-lalo na kung mag-isa ka lang nagbabayad ng sarili mong bills, ng sarili mong upa, ng sarili mong lahat-lahat na. Tapos kung ikaw pa ay breadwinner ng family, syempre isi-share mo pa din yan sa kanila. So yun po, karamihan ng mga ibang tao, ang tingin nila sa'yo pag nagko-call center ka ay marami kang pera. At lastly, sa kategoryeng ito ay magiging best friend mo na ngayon si Kape. Oo, kaya kung napapansin ninyo, maraming mga call center agents ang tinitreat nila ang mga sarili nila. Minumuna ako kasi after this matutulog na ako. Inom muna tayo ng gustuhin pa nilang ng maraming melon sa kanilang bag. Alam nyo ba, Kaysa sa mga perfect kaysa to. sa I love it. Coco Crunch, or kaysa sa milk or juice, ganyan. Marami talaga sa mga nagtatrabaho sa panggabi. Inom tayo ng puro dalawa. kape, or more kape sila. Una pa lang yan sa series nating ito, marami pa po tayong pag-uusapan, kaya kung nakaka-relate ka at kung may gusto ka pang i-share, i-comment mo na dyan sa baba. Comment mo kung ano yung mga naging unang experience mo din, kung ano din yung mga ma-share mo kung nag-work ka sa call center, kung ano din yung mga ma-share mo sa mga newbies, para naman lahat tayo maging aware at alam at para din naman malaman nila kung ano yung kanilang paghahandaan. More topics to come regarding first job or first time sa call center industry. Again, follow me for more and let's talk again tomorrow with the same topic. Thank you. Bye-bye.